Okay, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa at babayaran ko na yung utang ko sa Tala app last time. First loan ko po ito sa Tala app. Ngayon, let's proceed to our first step. First step natin, i-open natin yung Tala app. Then, i-enter lang ang inyong Tala PIN. Ayan, sabi dito, your selected payment or your selected payment date is closed. So, i-close na natin muna ito. Ayan. At ito yung outstanding balance natin na babayaran if magbabayad tayo sa August 2, which is yan yung sinet ko na date as due date last time. Yan yung isa sa mga magagandang serbisyo ng Tala, ikaw mismo yung pipili kung kailan mo gustong bayaran yung utang mo sa kanila. I-view nga natin itong borrowing details. Makikita dito yung balance mo, yung payment details. Tapos yung total, if you repay it today is 1,644 na lang daw yung babayaran mo. Makaka-less ka daw ng mga 13 pesos pag binayaran mo yan today. Makikita din dito yung credit limit mo, transaction history, and full borrowing details. Itap natin itong C agreement. Ito siya. Nakalagay din dyan kung kailan mo babayaran ng utang mo. So, if lumagpas ka sa due date na sinet mo, ay doon na papasok yung penalty. Or yung default fee na 5% of the outstanding amount if unpaid by max due date. I-back lang natin at bumalik tayo dito sa dashboard ko. Babayaran ko na ang outstanding balance ko. I-tap lang ang make repayment. Tapos, tap continue. By the way, sa mga bago pa lamang dito sa aking channel, my name is Pancha. At kung gusto nyo din ng mga ganitong klaseng niche or contents, di kaya gusto nyo din ng mga tutorial kung paano kumita ng pera online, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na mga videos kong i-upload. Dito naman, how would you like to pay? Meron ditong 3 ways na ibinigay sila. Yung through bank na nasa baba is unavailable pa. Pero dito, kung through QR code, ayan, pwede mo siyang bayaran sa mga apps na gumagamit din ng QR code at wala siyang transfer fee. Sa payment centers naman, pwede yung 7-Eleven Click na may transfer fee na 20 pesos nga lang. At ito naman sa mga e-wallets na may transfer fee naman na 20 pesos. By the way guys, first time ko pala itong gamitin ang Tala at first time ko nag-loan sa kanila. And I was so happy last time na 4,000 pesos yung credit limit na ibinigay nila sa akin as first loan. Kaya nagulat talaga ako. Yes, as in, legit siya. Sa ibang loan apps, pag nag-apply ka, minsan ibinibigay lang nila is yung pinakamababa or pinakamataas na 500 pesos to 1,000 pesos. Worst, madedecline yung application mo. Yun nga di ba? Nakakagulat. 4,000 talaga yung ibinigay nila sa akin. So, kung gusto niyo malaman kung paano ko nakuha ang ganyang kalaking credit limit, of course, siguro, may mas malaki pa sa akin, no? Pero, to the point na first loan ko siya, nakagulat talaga na makakuha ko ng ganyang kalaking credit limit. So, kung gusto niyo ding malaman kung paano ko nakuha, panoorin niyo lang ang video kong ito at nasa description na natin ang link niyan. Panoorin niyo lang yan mamaya pagkatapos niyo dito. So, balik tayo dito sa repayment method. At ang pipiliin ko dito ay ang via QR code. Kasi, of course, wala siyang bayad. And, ito yung simple instructions sa baba. Paano gawin. Okay, ito na. Ito na. Now, isave lang ang QR code na ito. And of course, dapat magamit nyo ang QR code na ito bago siya mag-expire. Then, i-open lang ang Maya app. Pwedeng gamitin ang GCash, pero depende sa inyo kung ano yung preferred app na gagamitin nyo para magbayad. I-tap lang ang QR scanner ng Maya app, tapos tap upload QR. E-select lang ang QR code ng Tala na sinave natin kanina. Piliin lang yon ha. Tap pay 1,643 pesos. Maghintay lang. Ayan, payment successful. Tapos i-view nyo lang yung full receipt. Ayan. Completed siya via DragonPay. Tapos isave nyo lang ang resibo nyo for future reference. I-check lang natin yung dashboard natin sa Tala. At ayan, nawala na yung outstanding balance at bumalik na yung maximum credit limit ko. Again, gaya nga ng sinasabi ko palagi dito sa mga videos na ina-upload ko sa YouTube,
tungkol sa mga reviews ko sa mga loan apps, paggamit sa mga loan apps na ito ay hindi joke or laro-laro lang, okay? Ang utang ay utang at dapat mo itong bayaran. Umutang lang ng mga kaya mong bayaran. At of course, dapat magbayad on or before the due date para maiwasang malubog palalo sa utang. And that's all for today mga katropas. Thank you so much for supporting Fantastic Channel, ang channel na nag-upload ng mga tutorial videos tungkol sa YouTube and Facebook monetization, affiliate marketing, travel vlogs, at nagbibigay ng mga basic tips kung paano ninyo mapaunlad o mapalago ang inyong small business online. Bye-bye!